Bawat anggulo bubusisiin, lahat ng panig uusisain, ilalad sa publiko punto por punto. Muling pinaaalahanan ng DepEd ang mga may-ari ng computer shop kaugnay ng kautosang nagbabawal sa pagpapasok ng mga estudyante sa internet shop sa oras ng klase. Sa lungsod ng Maynila, inutos ang pagpaskil ng executive order sa labas ng mga computer shop. Nasampulan agad ang 3 estudyante na namataang naglalaro sa oras ng klase. Ayon sa DepEd at lokal na pamahalaan, maaaring masuspinde o makansela ang business permit ng computer shop na mahuhuling lumalabag sa kautosang ito. At kasama po natin dito sa studio si Teacher Congressman Antonio Tino, ang kinatawan po ng Alliance of Concerned Teachers Party List. Congressman, umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda, Anthony. Opo, at makakapiling din po natin sa telepono naman si Manila Mayor Alfredo Lim. Mayor Lim, sir, kumusta po kayo? Umagang kay ganda po, sir. Magandang umaga sa inyo, Anthony, sa iyong mga talapakinig, sa kay Congressman Tino. Opo. Mayor, kayo na po unahin ko, yung po bang executive order po ninyo tungkol sa mga computer shops, mga internet shops po na to na malapit sa eskwelahan, kailan pa ho ba ninyo ipinilabas? Hello, napatupad yan, I think, about 2 years ago, no? Dahil sa reklamo ng mga magulang na yung kanilang mga anak nagbubulakbol at kung minsan hindi na nga pumapasok sa kasi at nagugustuhan itong paglalaro nitong mga games sa mga computer shop Apo. Kaya gumawa kami ng executive order at saka may ordinansa dyan na merong prohibitive distance yan mga 50 meters 50 meters. From the school premises. Apo. Ang problema nga, pinagbabawal na papasukin itong mga estudyante, siguro gustuhan nung may-ari nitong ng mga bantay na mas madagdagan ng kita, kahit na during classroom hours, pinapapasok yung estudyante. Kaya kami, nagpapasalamat kay Superintendent Mingito na in-inspection niya yung mga tindahan sa vicinity ng Lacandula High School. Apo. At ayan, sabi ko nga sa kanya, submit mo yung official report at papansilan natin itong lisensya at permiso nitong tindahan para magbigay ng leksyon sa mga ibang computer shops na sumunod sila doon sa mga provision ng ordinansa at ng executive order. Mayor, ito ano po para sa kabutihan lang naman na mga kabataan Opo. Mayor, ano po ang parusa doon sa mga computer shop owners na ito? Una, on the part of the executive department, yung pasara yung tindahan nila, kukumpiskahin ng lisensya, and proper charges will be filed sa fiscal's office yung violation sa ordinance. Opo. Okay. Congressman Tino, kung 2 years na pala yung ordinansa, yung executive order, tapos parang ngayon ay napapaigting po yung kampanya, sa tingin po ba ninyo may pagkukulang dun sa implementasyon o sa ordinansa mismo? Siguro usapin ng implementasyon nito, no? Well, nakita naman na sa pamamagitan ng ordinansa kayang tugunan ng mga local governments yung panawagan ng mga komunidad, ng mga magulang para i-regulate yung operation ng mga internet cafes, internet shops. No? Sumasang-ayon tayo na dapat pag school hours ay hindi dapat pahintulutan yung mga school-age children na makapasok dito. Na in the first place, nasa konstitusyon mismo yung elementary education, compulsory dapat yan. No? So dapat yung mga edad ng elementary nasa eskwelahan. Gusto rin natin siyempre sa high school, makatapos ng high school. On the other hand, siguro kailangan din natin na hindi masama per se na magkaroon ng mga internet shop at internet cafe. Dahil mayorya ng mga Pilipino, lalo na yung maralita na walang sariling computer at internet connection sa bahay, yan lang ang access nila sa computers. So, siguro bahagi rin ng pagpapatibay o pagpapalakas sa policy na to, pwede rin gawing katulong ng mga paaralan yung mga internet shop. No?
halimbawa, yung mga eskwelahan na kapos ang computers nila sa eskwelahan mismo, pwedeng i-explore na maggamit, no? Yung, kanilang mga yung kanilang facilities during class hours para makapag-conduct ng mga classes on computers, no? Opo. Pero ang gusto kong malaman dun sa tingin niyo po ba sapat na maging sa ordinansa lamang? Kasi maswerte tayo sa Maynila, may ganitong ordinansa. Pero ito po yung problema sa buong bansa natin. Tingin niyo, hindi ba kailangan magkaroon ng, total, may kongreso tayo, ng legislation? Well, ang advantage ng ordinansa, mas mabilis yan. No? Kayang ipatupad kaagad ng local governments. In fact, mayroong panukalang batas. Ni-research ko to kagabi. May panukalang batas sa 15th Congress. No? Si Congressman Unabia ng Misamis Oriental. Exactly ito, no? Nagbabawal sa mga minor de edad, no, na sa mga internet shops. So far mukhang hindi pa umuusad, no, sa committee level. So meron ding panukalang batas na nandyan at posibleng aksyonan din ito ng Kongreso. Mayor, pasensya na ho kayo, no? Pero meron na po ba kayong naipasarang establishment mula po nung inilabas yung executive order 2 years ago? Ay, meron na. Marami nang naipasara. Basta, nasabi ko nga sa inyo, basta may nagre-reklamo, ma-aksyonan, ano? Pero nag-usap kami ni Superintendent Minggito ng Maynila na kung maaari, pakiusapan o orderan niya yung mga principal, yung mga punong guro, na paminsan-minsan, maglalakad din sila sa labas ng eskwelahan at tignan itong mga computer shops na nandun. Kung mayroong mga batang ayaw pumasok at naglalaro doon, in that way, pag kumalat yun sa eskwelahan, medyo matatakot yung mga bata na baka mahuli sila. At saka pag nahuli, siguro ay anunsyo na sususpindihin itong estudyante para to teach them a lesson na hindi basta-basta na lalabag sila sa mga alituntunin o reglamento ng eskwelahan. Ito naman, sa isang banda, makabubuti para sa kanila. At yung available na, tama yung sinabi ni Congressman, yung available na computer sa mga eskwelahan, dapat magkaroon ng taktang oras na magamit nito mga estudyante, siguro kahit beyond classroom hours, 1 hour siguro, na para magkaroon sila ng pagkakataon, kung may mga researches na gagawin, magamit yung computer na eskwelahan. Halos lahat naman ng eskwelahan sa Manila may computer So ito na po yung uling tanong ko, Mayor. Yung po bang 50 meters mula doon sa premises po ng eskwelahan? Yun ang pagkakaalam ko. 50 meters ang prohibitive radius dyan Hindi po pwedeng ngayon, kung merong ilayo dumadabag doon, hindi sila pwedeng mag-operate ng computer. Yung kanilang pangkaraniwang paninda, pwede yun. Iiwalay natin yun, ano? Iba yung sa computer, iba yung sa paninda sa kanilang tindahan. Kasi yan, tinutukoy natin dito, yung paglabag sa ordinansa sa operasyon ng computer. Mayor, salamat po sa inyo at isang umagang kaganda po. Congressman, ito po yung mga huling puntos ko. Sa inyo pong pag-aaral, gaano po ba kalaki ang pinsala sa isang bata na nalululong po dito sa ganitong klase po ng mga computer games? Well, controversial na issue yan, no? Pero may mga, of course, kung may obsession na sa computer games, yun lang ang ginagawa, ay hindi nakakatulong yan, no? At maaring makorelate natin yan sa hindi pagtatapos o poor performance sa eskwelahan. Pero of course, at the same time, realidad talaga sa mundo natin ngayon ang computer. At hindi natin pwedeng bawiin sa mga kabataan ito. So ang kailangan talaga mas guidance, no? Para sila mismo ay matuto kung paano magagamit ng produktibo ang internet access, ang computers. Kahit yung games, meron din ng mga skills na maituturo yan. Saka po, Congressman, siguro, ito po yung huling bagay na rin. Napapanahon na nga rin po siguro
na mag-invest ang gobyerno sa mga computers dahil ang dami-dami eskwelahan po walang computer, ano? Totoo yan, no? Lalo pa yung mga elementary schools natin. No? Mas ang naging priority ng gobyerno ay ang pagbigay ng computers and internet access sa high schools. So kailangan talagang tutukan din maski sa elementary schools natin. Opo. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at umagang kayo na po. Yung pong mga panukalang batas ninyo na para po sa ating mga teachers at mag-aaral ay sinusuportahan po namin. Thank Maraming you po salamat, Anthony. Opo. Sa ating pong poll question, dapat na bang ipagbawal ang pagtatayo ng computer shop malapit sa mga eskwelahan? Ang sumagot po ng oo ay 73% at ang nagsabing hindi ay 27%. Mga kapamilya, nung pong mga bata pa ho kami sa Nueva Ecija, ang kadalasang dahilan po ng cutting classes panonood ng sine. Doon sa Agapan, may double picture ho doon pupunta ka Tapos yung iba naman, pagbibilyar o kaya i-standby sa mga pondahan kahit may pasok pa. Pero nitong mga bandang huli, mga late 80s saka early 90s, nauso na rin po yung Atari. Alam niyo yung Atari, computer game yan, nakaka-addict din yung mga estudyante dyan Ngunit sa mga bisyong ito, kailangan pong mag-effort ng estudyante noon dahil medyo malayo po sa eskwela yung pong mga lugar na yan. Pero sa panahon po ngayon, lalo dito sa Metro Manila, ang bisyo po inilapit at halos nasa tarangkahan na ng eskwelahan. Marami na pong nasira ulo, marami na pong na-addict, marami na pong hindi nakatapos, marami na pong nasira pag-aaral, marami na po ang nasira ang pag-uugali, at marami na pong naubos na pera dahil po sa mga internet shops at computer games na nakaungaong po sa mga mag-aaral. Aminin po natin na hindi naman garantiya na mauubos, ngunit naniniwala po tayong malaking tulong para mabawasan ang mga kabataang addict sa computer kung medyo ilalayo po sa kanila ang mga establishmento at ipatutupad ng buong sikap ng mga lokal na pamahalaan at ng DepEd na rin ang mga ordinansang umiiral. Importante po ang gabay ng magulang sa mga kabataan sa loob ng tahanan, ngunit kailangan din po ang masugid na hakbang ng pamahalaan para po maiayos ang kinabukasan ng mga kabataan. Tama po binanggit ni Congressman dito. Kailangan po natin ng guidance o gabay, pati na rin po mula sa mga teacher. Saludo po tayo sa Maynila dahil napagtuunan po nila ang mga computer shops. Siguro po, sir, Mayor, pwede niyo rin na rin po isunod yung mga eskwelahang nakapaligid mga inuman, mga tindahan na nagbebenta ng sigarilyo kahit sa minor de edad at kung ano-ano pa na nakakaperwisyo sa ating mga kabataan kaya sila'y hindi makatapos ng pag-aaral. Thank you po.